Bravo! Palakpakan natin si Sarah Geronimo, the pop royalty. O, diba? The pop princess, pop royalty, at kung ano-ano pa mga bansang na tinawag sa kanya. Kasi nga po, nitong nakaraan lang, last Saturday, September 20, isang araw bago talaga yung mga rally-rally sa Luneta at mga trillion march dyan sa EDSA, sa People Power Monument at sa iba-ibang pampanig ng bansa, ay hindi nagpatalbog si Sarah Geronimo dahil kakaibang tapang po ang ipinakita ni Sarah sa opening ceremonies ng 88th season ng UAAP o ang University Athletic Association of the Philippines. Ito po yung may mga sports sports disciplines, sports contest, mga tournaments sa sport, basketball, volleyball, track and field, swimming, etc. Hindi ko alam kung ilan, basta nasa 20 plus yan na mga sports sa bawat university na nagpa-participate yan. Kasama diyan ang mga kilalang universidad sa Manila, kagaya ng UP, Ateneo, UST, FEU, UE, Adamson, nabanggit ko na UE, no? At marami pang iba na mga members dyan ng UAAP. At ano yan, ang host ngayong taon na to sa 88th season ay ang UST. At dahil nga po ongoing pa ang World Volleyball naman ng Federation International Volleyball, di ba? Na meron namang 32 countries na nagpa-participate, isa ang Philippines. Gamit po yung dalawang venue malalaki natin sa Manila, ang Araneta Coliseum at ang Mall of Asia. Kaya doon muna ginagawa hindi pansamantala. Tama, kasi eventually lilipat din niya sa mga malalaking venues na yan. Doon ginaganap sa UST bilang host. At napakabongga nung opening. Mga nag-perform dyan, sina Kian Cipriano, na UST graduate pala, si Rob Daniel, si Earl Agustin, at yung bandang Lola Amor na may mga connection sa UST. And of course, si Sarah Geronimo na sa UST pala nag-high school. At grabe ang palakpak, grabe ang papuri na natanggap ni Sarah, kasi po ito nung opening, siyempre puro mga estudyante at mga professor, may mga presidente ng bawat eskwelahan na nagpa-participate nga dito sa mga ginagawa pong mga rally para laban sa korupsyon. Hindi dahil may sinusulong na magtatakbo presidente sa 2028, kasi ako mismo hindi ako sumasama sa ganun pag ganun ang intention o purpose o layunin ng mga rally. Pero syempre pag ang layunin natin ay para dun sa na sige, isauli ang mga ninakaw ng DPWH, ang mga ghost project na yan, tapusin ganyan. Doon kasama nyo kami sa pakikibaka at pakikipaglaban. At isa nga si Sarah sa mga performers na talaga naman sa gitna ng kanta niya, no? Umuulan-ulan pa, very dramatic, cinematic ang emote. Tapos biglang nag-dialogue ang Sarah. Nasabi niyang, ano ba yung sinabi niya dito? I-quote ko siya, ha? Na ang sinabi niya ay, dito sa event na ito, ang sinabi niya na, parang panloloko sa bansa natin. Pinaiikot-ikot lang tayo. Tama na. Di ba? Ganun, para alala ko yung madre. Nakita mo yung madre na sa Manila. Sinabi niya magbusina daw ng magbusina para in protest daw. Parang nakikiayon ka sa gagawing mga demonstrasyon at mga pagrarally. Tapos may ganun-ganun pa yung madre. Iba na rin talaga mga panahon ngayon. Pero nung panahon ko, iba po. Anyway, mas matindi kami. Anyway, sinabi pa doon ni Sarah bago pa siya uli, itinuloy yung pagkanta niya, sabi niya, one day, naka-address doon sa mga students, no, na pinapalakpak siya ng bongga. One day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Antoro, ito, palakpakan na naman kay Sarah, ganyan. Nasa talaga, kasi may mga celebrities na nga tayo na, alam mo yon, si Sarah dati patama lang parang papitik-pitik lang siya. This time talagang inano niya bongga, kaya tuwan-tuwa sa kanya yung mga estudyante at saka yung mga mahihilig sa performances na iba yung drama, kasi naririnig ka ng lahat, tapos maririnig nila, makikita nila na napakagaling mong performance, di ba? Ang iba, very, kumbaga sa pelikula nga, very cinematic. But again, ako pinapalakpakan ko rin si Sarah dahil doon sa mensahe na pinaaabot niya, kasi nga hindi naman lahat syempre nag-agree kay Sarah. May mga mangilan-ngilan tayong nabasa ng mga komento ng netizen na medyo
inaano siya, tinitira din siya. Kasi sinasabi nga nila dito, kinontra si Sara dun sa tapang niya na pagmamatapang niya yun, lalo na dun sa sinabi niya sa isang bahagi ng kanyang panawagan na binanggit nito na nandito na sa hindi na daw dapat lumabas pa ng bansa ang mga tao para maghanap buhay o mag-aral. Kasi daw nandito na daw yung the best, kung talaga maayos lang daw yung sistema, nandito na sa Philippines dapat may enjoy. Abay, biruin mo, may mga netizen na kinunek doon sa kanyang sister na ginastusan niya at pinag-aral abroad. Ang alam namin, at balita pa nga, di umano ha, kaya hindi ko pa na-check to. I-correct ako ng mga unbettable watchers natin na di umano nga itong sister niyang ito na pinag-aral niya sa abroad at doon na rin yata nagtatrabaho di umano. Kaya parang kinunek lang doon sa sinabi ni Sara na, oy, kung nandito pala sa Philippines yung the best school, bakit pinag-aaral mo yung kapatid mo abroad? May ganun pa. Pero ang pinakamatindi, yung nabasa namin na sinabi nung mga bashers ni Sara at parang kinokontra siya na sana naman daw mas maging discerning si Sara, kung hindi man daw parang hindi rin siya kinukurap ng kanyang management or manager. Ay, nakakaloka ganung statement. Parang kasing in a way din daw kasi parang nakurap din daw si Sara ng kanyang namamahala ng kanyang career di umano kasi nga mga ilang beses na rin daw palang nakuha o kinuha si Sara na mag-perform na ang nagfa-fund or nagpo-produce ay ang Ako Bicol Party List, kung saan ang congressman nga na isa sa mga congressman na umuupo dito ay nasasangkot ngayon sa iskandalo, si Congressman Zaldico. Ako kinikwento ko lang din to, pero ako na-witness ko yan ha, bilang nag-host din po ako doon ng mga ganung programa. At may ganung netizen, mga netizen na nag-ungka na sa amin, sana Sara, bago daw inaalam ng mga ganyan bagay. Ayun, mas naging discerning kasi naging part ka rin ng mga ganun. Pero ako, kung titingnan ko yun, kasi ako pala sisihin nyo rin, ibabash nyo rin ako doon dahil ako'y nag-host ng mga ganung event at binabayaran din ako ng party list. Hindi naman kasi siyempre, party yun ng kanilang mga programa, advokasya, at na kami as performer, ako performer may ito, nag-host, siyempre, yun ang talento namin, yun ang binabayaran sa amin. Kaya lang nga, naging usapin ito kay Sara this time. Kasi nga, hindi naman siguro million lang ang binayad kay Sara bilang Sara Geronimo na siya. How much more daw yung SB19 na pinakasikat na boy band dito sa bansa against abroad. Hindi naman daw siguro 5 million lang ang binayad dun sa grupo dahil 5 sila, hindi lang. May mga ganung o sabi na kinukonek nga nitong iba na sobrang nasa nga talaga siguro yung galit sa mga nangyayari ngayon at nadadrag nga itong ganitong klaseng party list at mga namumuno dito. Tapos kinukonek na nila sa mga ibang programa o advokasya na naiimbita nga po kami. Sasama ko na ang sarili ko kasi naiimbita ako doon bilang host or bilang coordinator, ano pa bang mga naging papel ko bilang PR, mga ganon. So, kung guilty kami, edi ganun din. Babatuhin nyo rin kami ng ganung mga akusasyon. Kaya sabi ko nga, ang importante, ako'y nangaako si Sara. Kasi mas gusto kong pakinggan yung mensahe. Mas gusto kong namnamin yung message na gusto niyang ipabatid o i-share sa mga estudyante na nakikinig sa especially sa mga students talagang ina-address niya na sinasabi niya, sa mga darating na panahon, kayo ang magiging leader, kayo ang magpapabago ng bulok na sistema. O, di ba? Kasi kung naging sistema, naging party kami itong sistema, ay di sana nga in the future kayo po, yung mga kabataan, i-challenge natin. Baguhin nyo yung sistema. Huwag na kayong kumuha ng mga host na ganito, ng mga artist. Huwag nyo, hindi, seriously speaking. Di ba? So, ano lang yan minsan yung pagtutulig sa or pagbabash na ganyan, titingnan din nyo po yung pinanggagalingan din. Ako, maiintindihan ko si Sara sa puntong artista siya, performer siya, at yung level ng pagka-performer niya ay nandoon sa level na talagang hindi lang naman barya-baryang dapat ibayad kasi napakahusay, napakagaling. Pero doon sa puntong kung wari yung nag-produce o yung nagkumuha sa kanya ay ganito, ganyan, nasangkot sa mga skandalo, ay may tama tayong proseso. Di ba, Don? May tamang proseso, hindi yung kagaya na kaya nga ako may pagdududa ako dito sa napalitan ng mga house speaker, ganito, ganyan, pati ang Pangulong Marcos. Ako, kagaya niyan, pinupuri ko si Bongbong Marcos. Nasabi ko, wow, finally, meron siyang nakikinig siya sa mga nito, ganyan. But the thing is, hanggang saan ang kanyang limitasyon? Kasi nga,
nasasangkot, alam naman ng sambayanan, sangkot ang kanyang mga kapamilya, lalo na yung pinsan niyang House Speaker. May mga ganun-ganun, di ba? Pero kung dadaanin talaga sa tamang proseso at merong mga, ano tawag natin doon sa mga komite na kumbaga nung panahon namin ng mga Cory Aquino Agrava Board, yung mga non-bias o mga non-partisan, talagang ilalabas yung mga ebidensya talaga. At mapaparusahan talaga yung dapat parusahan. As in, hindi lang matatanggal, hindi lang pakakawalan na nasa ibang bansa or what, kundi yung talagang alam mo yung hindi na kumbaga magkakaroon na sila ng anong binibigay sa batas na forever ka na hindi pwedeng tumakbo, ganyan. Bawiin yung mga kumbaga nung panahon ni Marcos ay mga ill-gotten wealth na tinatawag na ill-gotten wealth na yan. Ill-gotten wealth. No? Ang nasabi ko, ill-gotten wealth na yan. Di ganun ang gawin sa sambayanan. Magpaka-ideal tayong lahat. Oo, kasi sabi nga lang, kahit nga Biblia nagsasabi, sige, ipukul nyo, magpukul kayo ng bato sa taong kung talagang wala kayong kasalanan doon, hindi kayo naging parte ng mga karumal-dumal na mga sistemang bulok na yan, sabi ni Sarah. Ganon! Yun talaga sinabi namin, Meron talaga pong masasabi. Kahit kami dito sa Unbettable Channel, may mga bashers din kami. May maaaring nagkokontrahan ng ating mga opinion, pero at the end of the day, dapat mas tinitingnan po natin yung pagmamahal natin sa bansa. Hindi pagmamahal sa personalidad, hindi pagmamahal sa partido, hindi pagmamahal kay ganitong senador, kay ganyang congressman, kay ganitong mayor, kay ganitong barangay captain. Kundi yung pagmamahal talaga sa bansang Pilipinas na pinaglalaban natin, pwede natin ipagmalaki sa buong mundo na, hello, ang Pilipinas ganito, ganyan. Kasi totoo naman, kung sa mga kagagaya ko nakakaranas ng mga ibang sistema abroad, nawi-witness nyo yung paraan ng paglilingkod ng gobyerno sa mga tao, maiinggit lang talaga tayo. Kaya sana itong mga nangyayari na ito, sana hindi lang talaga ito rin ng mga baha, hindi lang talaga ito malulubog sa mga tubig na kung ano-ano dyan, o mga ghost project na minumulto na at kung ano-ano pa. Sana talaga. At yung mga challenge, sabi nga, kagaya ng ginawang challenge ni Sarah sa katatapos lamang na opening ceremonies ng 88th season ng UAAP, sa inyo yan. Kayo naman ngayon, kasi inabutan ko na yung panahon na yan doon. Inabutan na natin yan. Nung araw tayo ang challenge na kahit panahon pa ni Rizal, magpakalayo-layo pa, di ba? Jose Rizal ang unang-unang nagsabi niyan, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sino mga kabataan na yun? Di syempre yung mga lolo-lolo na natin yan. Ganyan. May mga ilan natitira. Ako, hindi ako magpapaka-ipokrito. Isa ako sa mga natira siguro na talagang naging pag-asa ako nung bayan. Kasi nung mga panahon namin na inabutan ko yung mga mas matitinding korupsyon na yan, hindi ko pinaniwalaan yung mga kagaya ni na, babanggitin ko ba? Kagaya ng mga umupong presidente na iisa-isahin ko pa ba lahat yan hanggang dito kay Marcos ngayon na junior. Di ba? Pag-asa ako ng bayan. Kaya kayo naman ngayon ang maging pag-asa ng bayan, di ba Niyong? Kayo naman ang makipaglaban dyan. Kayo ang humarap sa mga ganyan. At ano nyo talaga opinion? Paglaban nyo. Di ba? Para naman ang Pilipinas talaga matawag nating Pilipinas. Ako ang inyong lingkod ng mamahal sa Pilipinas, Ambet Labus.